Joke lang yung yung kwento. Yung tayo sa harapan ng Diyos ay pantay-pantay po tayo. Meron lang tayong tinatawag na responsibilities. Ibig sabihin, kung kaya mo lang yung mag-vacuum, hanggang doon ka lang. Kung kaya mo mag-ditch, hanggang doon ka lang. Pero yung rewards natin ay, ang tingin sa atin ng Lord ay pantay-pantay. Ibig sabihin, level 10 lang tayo. Ang pagkakaiba doon, kahit janitor ka, at yung paglingkod mo sa Lord ay mula sa puso mo, mas aangat ka doon sa pastor. Kaya, ngayon pag-aralan po natin ay anong sekreto? Kasi pag tinignan mo yung business world ay may mga secret sila eh. Pero titingnan natin yung spiritual world. Ano ang sekreto talaga yung paglapit sa Panginoon? Kaya pag-aralan po natin na topic ngayon. I believe na ang topic na ito ay napaka-importante sa araw na ito at sa iglesia na ito. Kasi kailangan po natin ay malalaman po natin bakit may mga naglilingkod ay iba yung motive nila. Meron naman na umatin lang dito ay yung motive niya ay buong puso sa naglilingkod sa Panginoon. Kaya makikita po natin yung pagkakaiba ng dalawang mananampalataya. So gusto ko ibahagi sa inyo ngayon yung message na ito na ibinigay sa atin ng Lord. Isang linggo ito binulay-bulayan na ang sekreto ng isang mananampalataya upang maging matagumpay siya ay obedience. Sabi nito, our message today is obedience always brings blessings. Bago po natin umpisahan po natin, ang keyword po natin ay Psalm 24 verse 1 to 5. Shall we bow our heads together? O Diyos naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat o Lord sa araw na ito, Diyos. Salamat o Lord dahil muli mo kami, Panginoon, binigyan ng hininga, binigyan ng buhay o Diyos upang, Panginoon, ay makapiling ka namin o Lord sa pagsamba sa iyo, Diyos. Maraming salamat o Lord sa ginawa mo sa amin sa buong linggo. And today o Lord, we are excited o Lord with your word. Panginoon, allow your Holy Spirit, O Lord, to let every one of us understand your word, O Lord. Itago mo, Lord, ako sa iyong likuran upang, Panginoon, ang aking talino, Lord, ay hindi makita, O Diyos, kundi ang iyong mukha, O Diyos. Ang iyong, Panginoon, pag-ibig, ang iyong salita, O Diyos. Panginoon, dalangin ko aking mga kapatid na buksan nilang kanilang puso upang sa aming paglapit sa iyo, Diyos, ay hindi kami, Panginoon, lumalapit dahil, Panginoon, sa pressure kami, Panginoon, inutusan kami ng pastor, inutusan po kami, O Diyos, ng aming mga kapatid dito, O Diyos. Kundi, Panginoon, lumalapit kami sa iyo, Panginoon, because we love you, Lord. Salamat, O Lord, dahil ang pag-ibig na ito, Lord, ito rin yung pag-ibig na dinala mo, O Diyos, sa amin, O Diyos. Wala kami narito, O Diyos, hindi kami narito, O Diyos, sa iglesia na ito. Kung hindi ka, Panginoon, you first love us, Lord. Kaya, Panginoon, sa oras nito, aming binabalik, Panginoon, ang pag-ibig na ito, Diyos. Hayaan mo, Lord, ang iyong salita, Panginoon, ang magbigay ng kapangyarihan upang, Panginoon, ay marinig namin, Panginoon, in our spiritual ear, Lord, your word. Panginoon, aming mga dinadala-dala, O Lord, sa araw na ito, Diyos, aming nilalagay sa iyong paanan, O Diyos. At kayo, Lord, ang mag-solve lahat na ito, Diyos. Anong uri, Panginoon, ng problema naming dala-dala na rito kami, Lord, si Christian na ito, Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang nakakabatid ng bawat puso, O Diyos, ng bawat buhay, O Diyos. Alam po namin, Panginoon, na kayo lamang ang may solusyon ng aming mga problema, O Diyos. Ang iyong salita, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kapangyarihan to energize, Panginoon, our spiritual life, O Lord. To energize our spiritual walk to you, Lord. Let this word, O Lord, the word of obedience, O Lord, penetrate in our hearts, in our life, O Lord. Bless your word as you bless your people, as you bless our family in the Philippines, O Lord. Panginoon, siguraduhan mo yung salita upang, Panginoon, ay ito, O Lord, aming, Panginoon, maunawaan at aming masabuhay, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, O Lord. We anticipate, O Lord. We expect, Panginoon, ang
understanding, O Lord, in your word. We expect, Panginoon, blessings, O Lord. And we expect victory, O Lord, in your word. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Kung may mga Biblia tayo, buksan po natin sa aklat ng Psalm chapter 24, verse 1 to 5. This is a Psalm of David. Ang version nito ay binasa ko sa eSword, nilagay ko na dito. Iba-ibang version nito. Sabi dito, New King James, I think, a Psalm of David. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they had dwelled therein. Verse 2, for he had founded it upon the seas, and established it upon the floods. Verse 3, who shall ascend in the hill of the glory of the Lord, or shall stand in his holy place? Verse 4, he that clean hands and a pure heart, who had not lifted up his soul unto vanity, nor sworn in deceitfully. Verse 5, he shall receive blessings from the Lord, and the righteousness from God of his salvation. Ang chapter na ito, 24 and verse 1 to 5, I define this as blessings as an expression of God's goodness and love for us. Unawaan po natin na kaya tayo binibigyan ng pagpapala ng Lord kasi gusto ipakita ng Lord yung kabutihan niya at pag-ibig niya sa atin. Minsan ay blessings ay we get answered prayer, miraculous provision, and unexpected favor are some examples. We easily recognize this as God's gift, but sometimes He chooses us to bless us in the different ways. For instance, He grants us strength and joy in the midst of hardship, and uses our sufferings to help us mature spirituality. When we obey God, we can trust that He will display His goodness and love to us. Those who are wise will watch for His blessing in all different forms. Alam niyo sa paglilingkod sa opisina, pag ikaw ay masunurin sa boss mo, at ito ay disobedience, palagi nagre-resist sa iyo, at ito naman lukewarm lang siya, re-resist sa o hindi, tatlo yan eh, tatlong staff yun eh. Kaya ano sa palagay nyo, sino ang bibigyan siguro malaki bonus ng boss nyo? Yung isang empleyado na obedience sa boss niya, o pwede sa magtanong, pero sinusunod niya palagi ang boss niya. Ito naman, pag mag-suggest sa boss, hindi maganda yung lahat. Yung isa naman, okay lang kung pan lukewarm. Kaya makita po natin pag ako yung boss ay, of course, ang bibigyan ko talaga ng, pag nagbigay ng budget yung company, bibigyan mo yung 20,000 bonus yung mga staff mo. Pero bibigyan ko mas malaki yung obedience sa atin kasi wala sakit sa ulo eh. Bakit pala hinire tayo sa ating kumpanya? Bakit nilagay ka foreman, inilagay ka carpenter, inilagay ka engineer, inilagay tayo sa iba't ibang posisyon? Kaya ang mga client or owner ay nag-hire sila ng mga professional, hindi dahil mag-report ka ng problema. Kundi mag-report ka ng problema, samahan mo ng solusyon at papiliin mo lang siya. Huwag mong paisipin yung manager mo yung manager mo at saka ano tawag, yung director or general manager or owner. I-present mo sa kanya, ito boss, ito yung problema, pero ito yung solusyon ko. Pag ito yung solusyon ko, itong gastos natin. Pag ito, yung option B, maliit yung gastos natin. Sabi ng boss, ayun na, yung kunti lang yung gastos. So, tayo pala ay nilagay tayo ng ating sa iba't ibang posisyon upang ay meron tayong tinatawag na responsibilities. Itong responsibilities natin ay kalakip ito yung obedience sa ating mga kumpanya. Maraming policy kasi totoo yun, minsan ay sa mga tao na ayaw ng kumpanya at dahil nakasahod doon time, gusto na naman. Yun ang mga lukewarm eh. Yung isa naman galit na galit sa kumpanya kaya ayaw sumunod sa boss eh. Ito naman, pasahod yung kumpanya, on time or hindi, masunurin pa rin siya. Kaya ang makakatagal sa isang kumpanya at makakatanggap ng bonus at tataas ang posisyon niya ay isang tao or staff na obedient sa management. Ulitin ko nga, hindi lahat ng management or manager or GM tama. Pwede ka magtanong.
Kaya para may correct mo yung management, mag-propose ka ng dalawang opsyon. Anong mangyayari sa iyo kunyari? Sasabihin mo manager mo, itong problema, itong problema, itong problema. Wala ka solusyon. Puro sakit na lang ng ulo eh. Diba? You will be fired. You're fired. Kapalit ng yung qualified. Diba? Sa iglesia ay iba-ibang iba-iba tayong karakteristik dito. Merong professional, meron naman nasa technician, meron naman laborer dito eh. Pero hindi sinusukat ng Lord dahil manager ka, engineer ka, technician ka, laborer ka. Kundi sinusukat ng Lord dito kung ang opisina ay magbibigay sa ng favor sa iyo. How much more ang yun, human lang yun eh. How much more ang Lord na kahit technician lang ako eh. Pero yung contribution mo sa iglesia ng Lord ay wala kang unconditional yung contribution mo. Ibig sabihin, pag may pinagawa sa iyo ng Lord, hindi ka nagko-complain. Walang complain. Diba? Pwede ka siguro magtanong, Lord, ganito, napakahirap naman ito, Lord, pero gusto ko sumunod, Lord. Maganda yon. Pero sabi lang, napakahirap naman kasi Brad, wala may ginagawa, ganon. Yung ibibili mo na lahat doon sa kasamaan mo. Kaya pinag-aralan natin ang obedience para makita po natin ang Lord pag nagbigay sa ng vision, hindi na ibibigay doon sa tao na walang karakter na obedience. I will repeat it again. Ang Lord, pag nagbigay ng vision sa iglesia na ito, gagather niya ay iba-ibang profession o technician o laborer na meron yung obedience spirit. Once a person or a followers of Christ has a obedience spirit, I'm sure, sabi dito, all this brings the blessings. Kung ang sa ating secular side, kung ang boss ay bibigyan kanya ng favor, bibigyan kanya ng blessings pa, how much more ang Lord bibigyan ng tayo ng blessings. Ang iglesia nito ay kailangan niya ang tinatawag na support ng group. Hindi kaya ito ng pastor, ng associate pastor o head ng ministry. Kundi kaya ito ng iglesia pag sama-sama tayo hawak. Binabasa ko ito ngayon. Pangalawang ikot na yung The Purpose Driven Church. Ang sikreto pala dito, hindi nagtatanong paano daw lalago. Ang nagtatanong si Rick Warren, bakit hindi makakalago ba? Hindi makausong. Hindi siya makausod, yun ang tanong niya eh. Kaya tinakil niya dito yung isang isang topic na obedience or tinatawag na spiritual hunger, or sa mga leader yung nandoon yung humility. Pero the best one na nakikita ko dito ay yung word na obedience. Kung sa secular po natin ay sa ating kumpanya ay nandoon yung pagpapala na ibibigay natin sa empleyado po natin na obedience, ganun din ang gagawin ng Lord. Paano yung Lord yung resistance? Pagpapa rin, pero pagpapalo ba? Ganun yung pagpapalo. Normally ay pag binigyan mo yung manager at saka owner ng sakit ng ulo, ang standing mo sa kanila, hindi mo kaya yung responsibility na ibinibigay sa iyo. Kasi alam niyo mga kapatid, kung nagbigay ka ng problema sa boss mo o owner, pag nagbigay ka, bakit i-hire kita engineer? Pwede naman ako mag-hire ng high school graduate eh. Sasabihin niya lang yung problema eh. Correct? Sabihin niya nasunog. Sasabihin niya dun sa owner. Sabihin may bumagsak. Ganun lang yung kwan niya. Pwede pa nga elementary mag-hire ka eh. Pwede pa nga bata, below kwan eh. Kaya in-hire tayo kung almost yung nasa side nito ay puro disobedience at ayaw talaga i-uplift yung kampanya at ayaw talaga tutulungan yung sarili, of course, walang blessings doon. Paano naman yung Brad, yung lukewarm? Alam mo ang pinaka-delikado dito sa church? Magsabi, mas maganda pa nga, ayaw, no. Yung lukewarm, yun ang delikado eh. Kasi alam mo, lukewarm,
According to Pastor Jitesen, sabi niya sa isang preaching niya, sabi, when you are lukewarm, maligam-gam ka eh. Number one, sabi niya, you lose your feelings or emotions. Okay lang, ayos lang. Delikado, no, yung lukewarm. Kaya nga sabi sa Book of Revelation, I will spit you out. Sabi ng Lord, sabi niya, not only you lose your emotions, you lose your ear. Kasi pag may rinig ka ng, sabi ng Lord, kasalanan yung ginagawa mo, okay lang. Hindi mo narinig, basta atin ka lang. Sabi, the last part, sabi ni Pastor Jitisen, sabi niya, you lose your fear. Sabi niya, hindi ka natakot. Kahit anong gawin mo lang eh. Kaya minsan bakit hindi makausod? Kasi lukewarm eh. Walang feelings eh. Sana sa ating mga kapatid dito, minsan nalapit tayo sa Diyos, yung nandun yung feelings natin, yung emotion. May fear tayo na, Lord, tulungan mo ako, Lord, hindi makagawa ng kasalanan. Meron ako mini-minister ngayon sa kwan eh. Ako ninong niya eh. 1 year pa lang sila ng Korea. Iniwan niya na kayo nakakita ng gwapo eh. Yung silang gwapo, Pinoy pala eh. Sabi ko, ingat ka dyan. Kasi nakita ko nagbibiraw sila. Iniwan niya yung asawa niya. At pinipretend niya na Christian yung kinakasamaan niya. Sabi ko, I don't care, sabi ko kung Christian yung kinakasamaan mo. Pero once na gumagawa ka ng kasalanan, hindi pa kayo kasal, nag-sex kayo kunyari, kasalanan yun sa Lord. Kahit nag-church kayo. Ito yung sinasabi, explanation ng lukewarm eh. Okay lang gumawa, church ka lang. Isiguro yung dating religion natin eh. Pero alam niyo mga kapatid, kaya ibinigay ito ng Lord sa atin para ipakita ito na yung word na obedience ay magandang impact ito eh. Kung sa personal na buhay natin, family, sa family natin, subukan mo ulit, ito yung in-illustrate ko palagi eh. Di ba? May anak ka na bugoy, anak, mag-aral ka ganon. Ganito, dapat ganito, oras mag-aral ka, matatapos ka 12 midnight. Yung anak mo na isa, dumarating 12 midnight galing sa mga barkada. Yung isa naman, alas 10 nag-aral na. Good night papa, makita mo, obedience yung isa. Yung isa naman, paisi. Anak, nag-review ka ba? Isi ko laki lang. Hayaan mo na pa, ako na bala. 3 karakter talaga eh. Yung paisi ko laki, yung isa naman ako. Siyempre, support mo dun sa obedience child eh. Ganon din sa iglesia ng Lord eh. Although hindi nagpapakita physically ang Lord dito, pero in spiritual realm, tinitingnan niya tayo bawat isa eh. Kaya tayo ay binigyan ngayon ng salita ng Lord. Hayaan po natin na itatakil natin yung biblical examples. Sabi dito sa letter A, sabi dito, Noah's obedience saved his family from the flood. Alam niyo ba mga kapatid, pag kayo ay absolutely 100% obedient, you will save your family. Ulitin-ulit natin ito. Kailangan magandang key verse ito eh. Pag tayo mga tatay ay obedient tayo sa Lord, yung mga anak natin ito ng mga disobedience, nahahatak po natin. Kasi yun ang biblical example dito kay Noah. Letter B, Abraham's obedience resulted in his becoming the father of a great nation. God's chosen people, Israel. Kasi dahil sa obedience ni Abraham, siya na naging father of the nation. Pwede rin tayo maging father of our family. Tayo yung, iniisip ko yung mga kustodyo family sa side ng tatay ko at saka nanay. Ako yung hindi na tinataas sa sarili natin. Ako yung nakakilala sa Lord eh. So, inahalin tulad po natin ito, sa aking buhay na ako nakakilala, katulad ako ni Abraham nakakilala. So, kailangan lahat ng opportunity gagamitin ko. Alam mo mga kapatid, hindi ako nagbibigay sa mga relatives ko hanggat hindi ko muna bitawan yung gospel. Sinisiran ko muna. I see to it na makatanggap sa Lord bago yung money. Kasi mahirap naman eh. Disadvantage ka na ng money, hindi pa tumanggap. Parang sasabihin mo, Brad, parang binibili mo yung gospel ha. Alam mo, mas maganda na isabihin mo na yung gospel. Para pag ma-aksidente yung kamag-anak mo, kaibigan mo, masiran mo siya. Kaya maraming